Dating Congressman Zaldico, kukunin na ng pamahalaan mula sa Czech Republic. Kahapon, umalis ang Philippine team na susundo kay Ko sa pangunguna ni Justice Secretary Frederick Vida kasama si Chief State Counsel Dennis Chan. Makikiusap ang grupo sa pamahalaan ng Czech Republic na payagan itong dalhin sa bansa ang mambabatas na sangkot sa malawakang katiwalian sa gobyerno. Wala kasing extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, kaya't kailangan makiusap ang pamahalaan para sa deportation, extradition at ang paggamit ng United Nations Convention Against Corruption na kapwa nilagdaan ng Pilipinas at ng Czech Republic. Nasa bansa pa rin sa Leyte Congressman Ferdinand Martin Romualdez at iginagalang ang precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan sa kahilingan ng Office of the Ombudsman. Sinabi ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nananatili sa Pilipinas ang kongresista at hindi umalis ng bansa. Giit ni Fajardo na ang anumang ulat o pahiwatig na siya ay tumakas ay mali at irresponsable. Unang inirekomenda ni Ombudsman Crispin Remulla na huwag payagang makalabas ng bansa si Romualdez para magpagamot sa Singapore dahil sa kinakaharap nitong kaso. Samantala matapos magsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez hinggil sa malawakang katiwalian sa flood control projects, inilayo ng Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Leyte Congressman. Una nang sinabi ni Romualdez na hindi niya kontrolado ang budget ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025, kundi ito ay kontrolado ng executive branch. Hindi niya direktang pinangalanan si Pangulong Marcos na pinakautak ng korupsyon, pero ipinahiwatig niya ito nang sabihin na nasa executive branch ang kontrol ng pondo na ginamit sa flood control project scandal. Sabi ni Romualdez, hindi pwedeng siya lang ang mapaparusahan. Dapat makulong din ang lahat ng sangkot. Sinabihan din ni Palace spokesperson Claire Castro si Romualdez na tumahimik muna. Kinokonsidera ng Commission on Elections na isa sa mga requirements ang birth certificate sa filing of Certificate of Candidacy o COC para sa 2026 Barangay Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na layunin nito na maiwasan ang mga kaso ng material misrepresentation at posibleng matagal na proseso ng disqualification ng mga kandidato. Dagdag ni Garcia, nagagamitin din itong dagdag na requirement para sa BARM elections sa Setyembre at sa 2028 national and local elections. Samantala, sakop ng jurisdiction ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng kasong isinampa laban kay dating Pangulong Duterte. Desisyon ito ng ICC sa petisyon ng kampo ni Duterte na kailangan siyang palayain dahil walang jurisdiction ng ICC sa kanya at sa Pilipinas. Pero ayon sa ICC, sapat ang ebidensyang iniharap ng Office of the Prosecutor upang ituloy ang paglilitis. Matapos ang desisyon, formal nang isinusulong ang paglilitis kay Duterte sa The Hague, Netherlands.